Ito yung pinapangarap natin na kape. Ngayon nasa nandito katupa. Kahit na tayo, 3 in 1, 3. 2025 ang pinaka-hardcore na taon. Yung feeling na parang naka-autopilot ka na lang. Alam mo lang na naglalakbay ka sa mga araw pero walang konkretong destinasyon. Yung tipong halos wala man lang worth it na memorya in between. Ang lungkot, 'di ba? Namatayan ka, pero dahil sobrang bigat ng nararamdaman mo, di mo man lang kinayang mag-grieve. Awit sa'yo, heartbreak. At least, ito yung taong hinarap ko yung basag na puso ng tama. Para sa akin. Para sa akin. At dahil dun sobrang daming nagbago, tinawag ko si Lord. Tinawag lang. Hi Lord. Kasi may parte sa akin na hindi ko talaga mabigay yung buong pagkatao ko sa kanya. Kumbaga, hindi ko kayang mag-surrender pa. Sa pagkakaintindi ko kasi, sa mga taong nakasalamuha ko, pati na rin sa akin, ang kapayapaan ay isang bagay na lahat tayo minimithi. Akala ko makakamit mo ang kapayapaan sa pamamagitan ng pag-cut off ng mga tao, sa pagsantabi ng mga problema, at pagtanggap sa mga bagay kasi yun na yun eh. Kumbaga, for convenience na lang. Peace. Tsaka kasi akala ko talaga pag may problema ka, sa'yo lang yun. I mean, okay naman na problemahin mo yung sarili mong problema dahil lalaki tayo eh. Pero syempre, may mga kaibigan rin naman tayo na willing palang dumamay sa atin sa mga ganong klaseng sitwasyon. Pupunta ka, Rob? Mamaya. We? Wala, boy. Para sabihin marunong magluto ng pancit ka. Sige na, yun ang gusto ko sabihin. Ganyan yung pag-ayasin. Shabu pa. Nagdadamo po dito, Mama Connie. Wala ron ka, boy. Oh, dang! Sabi ko nga, tinawag ko lang si Lord. Meaning, hindi ako talaga pa nagsusurrender at inaamin ko yun. Kasi natatakot din ako eh. Pero sobrang na-appreciate ko yung pag-devotion, yung pag-journal. Yan, isa talaga sa mga natuwa akong oras ng araw ko. Hanggang sa point na nagsawa na rin ako. At isa pa ron, bawat Sunday talaga tinitreasure ko yan. Pati mga cell group tuwing Thursday sa church. CG session dito sa church. Minahal ko yan. Grabe, pinatayan ako ng ilaw. Sobrang laking tulong yan sa akin. CG pero basketball. Kaso deep inside sa puso ko may kulang talaga eh. At may mali rin talaga sa pag-build ko ng relationship kay Lord. Kaya yung kapayapaan, hindi ko siya maramdaman. Magiging vague ako rito. Pero isipin nyo tinry ko kasi talagang mabuhay kasama yung sin. Yung para sa akin, natitirang isang sin. At grabe, isang conscious sin lang yun Dahil doon, natulak ko lahat ng tao sa akin. Nagkalamat yung relationship ko sa mga tao sa church. Nagkaroon kami ng rift ng nanay ko. At dahil guilty ako deep inside, medyo, syempre, dumistansya rin ako sa mga kaibigan ko kasi
Guilt. Siguro guilt. Guilt na rin sa akin dahil may idea naman sila sa nangyayari pero hindi ko hinaharap. Pero kahit na ganun yung mga nararamdaman ko, yung mga nangyayari sa akin, nabuhay akong tuloy lang. Akala mo walang nangyayari. Yung akala mo okay lang lahat. Pero sa loob-loob ko talaga, kinakain ako. Nang may biglang pamilyar na boses akong narinig. You know, there's a Bible verse I think about sometimes. Si Lord, tinatawag na ako. Many times. It goes, "Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us?" Sinusubukan kong pakinggan pero tigas ang ulo ko eh. Pasok sa kaliwa, labas sa kanan. Pero sinusubukan ko talaga, sadyang And I said, "Here am I. Send me." ewan ko ba? Kasi bakit ako? Siyempre. Ang dami-dami pwedeng tawagin eh. Ba't ako? Ba't hindi pwedeng iba? Ba't? Ewan ko. Hindi ko rin alam eh. Hanggang sa nangyari yung mga nangyari. Walang church, walang pagkatao, at walang rason para mabuhay. Pero nakakita ako ng liwanag. Liwanag na kahit anong mangyari, nangako na akong hindi ko nabibitawan. Sa taon na to, natutunan kong isuko ang lahat sa pinaka nakatataas. At sa 4 na buwan simula nang sumuko ako, grabe na yung binalik niya sa akin. Mga kaibigang mas pinatibay pa sa tadhana. Kapamilyang handang suportahan ka sa bawat trahedya. Ngiti anong problema? At syempre, mga tao rito sa mundo na akala ko hindi na darating pero on the way pa lang pala. Vlog takeover! Grabe, iba ang kapayapaan pag nakuha mo to sa Diyos. Walang makakatapat talaga rito. Ano ang masasabi mo? Saan? Sa araw na ito? Hindi nakakapagod. First time kong mabuhay ulit sa sarili kong buhay na ginusto ko. Wow! What a word from our tuna fish! Wow. Kaya ngayon, isa lang talaga yung natutunan ko ngayong taon.
Kahit gaano kahirap yung iyong nilalakaran, basta nakahawak ka sa kanya, mararating mo ang iyong paroroonan. Kahit gaano kalayo, kita nyo tong lubak, yung mga damo, wala yan, basta nakahawak ka sa kanya. Kaya, lakad lang, idol. Lakad lang. 4 na buwan, men. 4 na buwan ako naglalakad. At nandito pa rin ako. Kasi nga, kung ikaw ay lost, hanapin mo kung nasan yung love. Merry Christmas at isang napakagandang bagong taon sa inyong lahat. Solid tong 2025. 2026, baka naman. I'm coming straight to your eardrums. I'm coming straight to your eardrums. It's Mr. Unstoppable. Ngayon naman ay mag-interview tayo ng mga tao dito. Gagi, wag. Joke lang, bye.